May mga lugar na kahit araw man aliwanag ay hindi talaga naging ligtas. Ang kulay rosas na eskwelahan sa Davao City ay isa sa mga lugar na iyon. 3 estudyante, 3 gabi, 3 bagay na hindi nila dapat makita. Ang una, nakita niya isang madre na nakakapit sa kisame, nakatingin sa kanya ng diretsyo habang nakahiga siya sa kanyang higaan. Ang ikalawa, nakulong sila sa isang palapag na walang hanggan. Kahit anong takbo nila pababa, bumabalik sila sa iisang lugar. At ang babae sa itaas ng hagdan, unti-unti na bumababa. At ang ikatlo, nahuli nila sa video, sa likod ng salaming may kadena, isang itim na anino, nakatayo, nanonood. At ayon sa mga gwardya, hindi lang sila ang una nakita sa kanya. 3 kwento, iisang paaralan. Pakinggan ninyong mabuti at huwag ninyong skip ang video na to. Hindi ko nababanggitin ang aking buong pangalan. Hana na lang ang itawag ninyo sa akin. Ang tanging hiling ko lang ay paniwalaan ninyo ako. Dahil ang lahat ng ito ay totoong nangyari sa akin. Bawat sandali ay nakaukit pa rin sa aking isipan kahit gaano ko pa itong subukang kalimutan. Taong 2011, estudyante ako sa Pink School sa Bangkirohan, Davao City. Kilala ang aming paaralan sa pagiging disiplinado, tahimik at mahigpit, lalo na sa aming dormitory. Sa loob ng mahabang panahon, naniwala akong ligtas ang bawat sulok nito. Akala ko ang lahat ay normal. Hanggang dumating ang gabing iyon. Galing ako sa classroom, mag-isa, naglalakad pabalik sa dorm. Dumaan ako sa hallway patungo sa library. Hindi lahat ng ilaw ay nakasindi. May mga bahaging maliwanag, pero may mga parte na nilalamon ng anino ang lahat na makikita mo. Hanggang sa mapansin ko ang isang anino sa pintuan ng library. May nakatayo roon. Isang madre. Hindi siya gumagalaw. Hindi rin siya nagsasalita. Nakatingin lang siya sa akin ng diretsyo. Walang kurap, walang galaw. Para bang matagal na niya akong hinihintay sa pwesto na iyon. Para bang alam na niya na dadaan ako doon. Malayo ang kanyang anyo sa mga madre na kasanayan namin makita sa paaralan. Matangkad siya. May napakaputing balat. Balot na balot ng mahabang kasuotan. Pero ang hindi ko malilimutan ay ang kanyang muka. Isang mukhang walang anumang emosyon, walang bakas ng init ng buhay. Tila isang rebultong hindi kailanman nakaramdam ng saya o lungkot. Hindi ako makagalaw. Para akong napako sa aking kinatatayuan. Habang unti-unting gumagapang ang isang kakaibang lamig sa aking katawan. Hindi ito lamig na dala ng hangin. Ito ay isang panginginig na tila nagmumula sa kaibuturan ng aking sarili. Gusto kong tumakbo, gusto kong sumigaw. Pero tila may humawak sa aking hininga. Ilang segundo ang lumipas, pero tila tumigil ang oras. Bigla akong napakurap at sa muling pagmulat ng aking mga mata, wala na siya. Walang bakas ng pag-alis, walang tunog. Para siyang bula na naglaho. Tila ba hindi siya kailanman nandoon sa lugar na iyon. Itinago ko ang karanasang iyon. Sinabi ko sa sarili ko, baka pagod lang ako. Baka guni-guni lang ang lahat. Pero nagkamali ako. Lumipas ang 5 taon. Taong 2016, may mga bagong estudyante na sa dorm. Ang mga kwentong umiikot ay hindi nagbabago. Bawat salaysay ay nagtatagpo sa iisang anyo. Isang madre na nakikita sa library, sa hallway at sa hagdan. Pareho ang itsura. Pareho ang malamig na tingin. Pareho ang bigat na nararamdaman ng lahat na nakakita sa kanya. Isang gabi, naganap ang isang bagay sa loob ng dormitory na hindi namin mabubukas sa aming alaala. Oras noon ng rosaryo. Lahat kami magkakasama ay nakaluhod sa prayer room. Tahimik na nagbibigkas ng mga panalangin. Maayos ang simula, mapayapa. Wala kaming inaasahang mangyayari. Hanggang sa mapansin namin ang isa naming ka-dormmate ay biglang natigilan habang nakatitig sa rebulto ni Mama Mary. Namumutla siya. Nanginginig ang mga kamay. Guys, mahina niyang bulong. May mali.
Sabay-sabay kaming napatingin sa kanyang tinitingnan. Ang bibig na rebulto ay gumagalaw. Hindi ito ordinaryong galaw. Mabilis, tuloy-tuloy, tila may binibigkas na mensahe. Isang bagay na kailangan naming marinig, pero ang mga salitang lumalabas ay hindi naman maintindihan. Isang wikang tila hindi nagmula sa bundong ito. Malalim, garalgal, puno ng hapis. Isang malakas na sigaw ang bumasag sa katahimikan. Nagkagulo ang lahat. May tumakbo, may napaupo sa sahig sa panghihina, may napaiyak sa takot. Ako ay natatiling nakatayo, di makapaniwala sa aking sariling mga mata. Kinabukasan, isinumbong namin lahat sa mga teacher ang nangyari. Ang sagot lang nila, "Huwag niyo nang pansinin, baka pagod lang kayo." Ngunit paano mo tatanggapin ang sagot na yun kung ang sarili mong mga mata ang nagsisilbing katibayan at marami kayong nakakita? Doon na nagsimulang lumala ang lahat. Ang aming dorm ay nasa ikalawang palapag at direkta sa itaas nito ang library. Tuwing gabi, nagsisimulang mabuhay ang paligid sa itaas namin. Naririnig ang mga yapak, maraming yapak. Para bang may nagaganap na pagtitipon sa itaas. Maririnig ang pagkaladkad ng mga upuan, ang pagbukas at pagsara ng mga makakapal na libro, at paminsan-minsan ang mahihinang boses na parang nagbubulungan sa dilim. Alam naming lahat na ang library ay mahigpit na kasarado tuwing gabi. Walang tao sa loob, walang bantay, walang estudyante. Isang gabi hindi ko na kinaya. Nakahiga ako, gising pa, nang muling magsimula ang mga yapak sa itaas. Mas malakas ngayon, mas mabigat. At tila ba bumababa ang presensya mula sa library, pababa, palapit ng palapit sa aming palapag. At pagkatapos, napatigil ako. Ang tunog ay hindi nanggagaling sa itaas. Nanggagaling ito sa kisame, sa mismong kisame sa ibabaw na aking higaan. May gumagapang, mabagal, may pag-iingat, at sumusunod ang isang mahinang kaluskos. Parang may mga kuko na dahang-dahang kumakamot sa semento. Dahan-dahan akong tumingala. At doon, gumuho ang aking mundo. May mukhang nakakapit sa kisame, nakatitig ng diretso sa akin habang nakahiga ako. Iyon ang parehong madre, ang parehong mukhang walang buhay. Pero sa pagkakataong ito, mas malapit siya, mas malinaw ang bawat detalye ng kanyang maputing balat. Hindi na siya nakatayo sa pintuan ng library. Nasa mismong itaas ko na siya. Pinagmamasdan ako habang nakahandusay ako sa aking higaan. Hindi ako makasigaw. Bumalik ang lahat ng bigat at lamig mula noong unang gabi. At sa gitna ng aking takot, dahan-dahan siyang ngumbiti. Isang ngiting hindi normal. Isang ngiting hindi natural. Isang ngiting hindi para sa mga nabubuhay. At pagkatapos nun, bigla siya naglaho sa dilim. Kinabukasan, nag-impake na ako at umalis sa dorm. Hindi ko na nagawang bumalik pa. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako lubusan nakakahanap ng kapayapaan. Dahil sa tuwing sasapit ang gabi at magiging tahimik ang paligid, tila bumabalik ang mga yapak at kaluskos. Ramdam ko pa rin ang mga mata nakatingin sa akin mula sa anino, kahit taon na ang nakalipas. Kaya kung sakaling mapadaan kayo sa Pink School sa Bangkerohan, lalo na sa bahagi ng library, huwag kayong titigil. Huwag ninyong susubukang lumingon. At kung sakaling makita ninyo ang isang madre nakatayo sa pintuan, nakatingin sa inyo ng walang kurap, ng walang galaw, ng walang anumang emosyon sa kanyang muka, huwag kayong makiusap. Ipagpatuloy ang inyong paglalakad. Dahil baka sa oras na pansinin ninyo siya, baka kayo naman ang bisitahin. Kung bago ka lang sa channel namin, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell para updated kayo sa mga katakutan na i-upload namin. At kung may naranasan ka rin katulad nito, sa paaralan, sa dorm, kahit saan, isumite mo sa amin. Baka ikaw na ang susunod na makwento namin dito. Ako si Annie, isang HRM student sa sikat na Pink University dito sa Davao City. Pamilyar kayo rito. Ang gusaling kulay pink na agad mong makikita bago tumawid ng tulay ng Bangkerohan. Sabi ng mga matatanda, bago pa man naging paakalan ang lupang ito, isa itong himlayan. Kaya naman, hindi nakataka-taka na marami ang nagsasabing
May mga hindi nakikitang nananahan sa loob ng mga silid nito. Mayroon akong third eye. Hindi ko ito ipinagmamalaki. Sa totoo lang, madalas ko itong ituring na pasanin. Ayokong makita ng mga bagay na hindi dapat nakikita ng mga mata. Pero ang kakanasan ko noong third year college ako, ang hindi ko makakalimutan. Alas 6 na ng gabi noon, kakatapos lang ng Angelus. Halos lahat ng aking mga kaklase ay nakauwi na. Kami na lang ng dalawa kong kagrupo na babae ang natira sa HRM building. Naghihintay sa aming thesis professor para sa huling pagsusuri ng aming mga dokumento. Habang naghihintay kami, may isang babaeng estudyante na hindi pamilyar ang muka ang dumaan sa harap namin. Wala na si sir sa building na ito. Sabi niya nang hindi man lang tumitingin sa amin. Nasa ikalimang palapag na siya ng kabilang building, doon sa may auditorium. Doon na raw kayo magpatingin ng inyong gawa. Medyo nagtaka ako. Bakit sa auditorium? Pero dahil gusto na naming matapos, sumunod kami. Paglabas namin ng building, ramdam ko na agad ang kakaibang lamig. Navy blue na ang langit at ang mga ilaw sa campus ay tila unti-unting nawawalan ng ningning. Habang paakyat kami ng hagdan sa 7 palapag na gusali, unti-unting nawawala ang ingay ng kalsada sa labas. Ang tanging maririnig ko lang ay ang mga yabag ng aming mga sapatos at ang mahinang ugong ng kuryente mula sa mga lumang fluorescent lights. Pagdating namin sa ikalimang palapag, doon ko naramdam ng bigat. Alam nyo yung pakiramdam na tila may nakatitig sa inyong batok? Yung pakiramdam na hindi kayo malugod sa isang lugar. Ganoon ang nararamdaman ko habang naglalakad kami sa mahabang pasilyo patungo sa auditorium. Sigurado ba kayo nandito si sir? Tanong ko. Tahimik na ang paligid. Ang mga pinto ng mga silid-aralan ay nakasara na. Ang ilaw sa dulo ng koridor ay kumukurap-kurap. Pagdating namin sa tapat ng auditorium, dahan-dahan namin itinulak ang pinto. Madilim sa loob. Amoy lumang kortina at alikabok. Walang tao. Pero sa gitna ng stage, may isang spotlight na biglang bumukas. Lahat kami napahinto. Sa gitna ng bilog na ilaw sa stage, may nakatayong isang madre. Nakasuot siya ng puting damit at itim na belo. Nakatalikod siya sa amin. "Ma'am?" Tawag ng kagrupo ko. Hindi sumagot ang madre. Nanatili lang siya nakatayo. Pero nang dahan-dahan siyang lumingon, doon, tila tumigil ang pagtibok ng aking puso. Wala siyang muka, walang liig. Ang belo niya ay tila nakasabit lang sa hangin na parang may hindi nakikitang anyo na sumusuporta nito. Pero sa ilalim ng tela, puro kadiliman lamang ang makikita. Hindi kami nakasigaw agad. Para kaming naging bato sa tindi ng takot. Nang biglang gumalaw ang madre, hindi siya naglalakad, kundi tila lumulutang palapit sa amin. Doon na kami natauhan. "Takbo!" sigaw ko. Nagkandara pa kaming lumabas sa auditorium. Hindi na namin inisip ang aming laptop o aming thesis. Ang mahalaga ay makalabas kami. Pero paglabas namin sa hallway, mas matinding kilabot ang sumalubong sa amin. Pagdating namin sa hagdanan para bumaba, nakita namin yung babae nagsabi sa amin na pumunta sa ikalimang palapag. Nakatayo siya sa gitna ng hagdan, nakayuko at humihikbi ng mahina. "Ma'am, wala na si sir. Umalis na siya kaninang alas 6. Sabi niya sa boses na tila hindi normal at hindi ko maintindihan. Doon ko napansin ang kanyang ID. Nakatalikod ang card. Pero ang larawan niya ay itim na itim, tila nadarang sa apoy. Ang kanyang maputing balat ay unti-unting naging kulay abo. Tumakbo kami pababa, 1 palapag, 2 palapag. Pero pagtingin namin sa karatula sa pader, 4th floor. Tumakbo ulit kami ng mabilis, hingal na hingal. Pero pagtingin namin ulit sa pader, 4th floor pa rin. "Patay! Nakulong na tayo sa floor na ito. Hindi na tayo makakaalis!" Iyak na kasama ko. Nakulong kami sa isang loop. Kahit anong takbo namin pababa, bumabalik kami sa iisang lugar. At sa bawat paglingon namin sa itaas ng hagdan, nandun pa rin ang babaeng umiiyak. Unti-unting bumababa, palapit ng palapit. Ang bawat hakbang niya ay walang tunog, pero ang bawat hikbi niya ay tila bumubulong sa aming mga tenga. "Dito na lang kayo.
dito na lang kayo. Wala kaming ibang maisip. Nagyakapan kaming tatlo sa gitna ng hagdan at nagsimulang magdasal ng malakas. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Habang nagdarasal kami, naramdaman ko ang isang napakalamig na hangin na dumaan sa pagitan namin. May narinig kaming isang malakas na tili, isang tinig na puno ng hapis at galit, bago biglang tumahimik ang lahat. Pagdilat na aking mga mata, maliwanag na ang ilaw sa hagdan. Wala na ang babae, wala na ang bigat sa pakiramdam. Mabilis kaming bumaba at sa wakas, nakita na namin ang pintuan palabas. Paglabas namin ng gate, hiningal kami na paupo sa bangketa. Ang mga tao sa paligid ay nagtatakang nakatingin sa amin, pero wala na kaming pakialam, basta buhay kami. Kinabukasan, nalaman namin ang katotohanan. Ang aming professor ay hindi man lang nagpunta sa ikalimang palapag noong gabing iyon. Umuwi siya ng alas 5 dahil sumama ang kanyang pakiramdam. At ang babae nakita namin sa hagdan, ayon sa mga matatandang gwardiya roon, ang kanyang anyo ay tumutugma sa isang estudyanteng hindi na natagpuan sa loob ng campus ilang taon na nakakalipas. Hanggang ngayon hindi pa rin siya natatagpuan. Paniniwalang ang kanyang kaluluwa ay naghahanap pa rin ng mga kasama sa madidilim na sulok ng Pink University. Kaya kung sakaling mapadpad kayo sa bangkerohan at kailangan ninyong magpaiwan sa paaralan hanggang gabi, siguraduhin ninyong hindi kayo mag-iisa. Dahil kapag may narinig kayong umiiyak sa dulo, huwag kayong lilingon. Baka kayo na ang susunod na nais niyang isama. Maghahating gabi na noon. Alam naman ninyo ang pakiramdam sa bangkerohan kapag gabi. Maingay sa labas dahil sa palengke, pero sa loob ng paaralan, lalo na sa ikatlong palapag, mababalot ka ng isang kakaibang katahimikan. Ang floor na ito ay madalas tambayan naming mga IT students. Sa pinakadulo nito matatagpuan ang library. Kilala ito dahil sa malalaking pader at pinto na gawa sa babasagin. Kahit sarado ang pinto, kitang-kita mo ang bawat sulok ng loob nito. Noong gabing yun, may isang grupo ng media students na nagmamadali. Deadline na ng kanilang short film. Pagod na ang lahat, puyat, gusto na lang makauwi. Pero kailangan nila ng eksenang may school vibe. Kaya tiniis nilang manatili kahit wala ng ibang tao sa palapag. Guys, huling take na ito. Dadaanan lang natin ang hallway papuntang library. Tapos na tayo, sabi ng kanilang direktor. Nakasetup na ang camera. Ang tanging liwanag lang ay mula sa mga emergency lights sa hallway at viewfinder ng camera. Ang library sa dulo, balot ng matinding kadiliman. Nakakadena ang pinto nito. Sigurado silang walang tao sa loob. Ang gwardiya lang ang may hawak ng susi. At kanina pa ito nang ikot para maglock ng lahat ng silid. Action! Naglakad ang mga aktor sa harap ng kamera. Suot nila ang signature pink uniform ng school. Masaya ang eksena. Nagtatawanan sila habang dumadaan sa harap ng library. Cut! Maganda iyon. Check natin ang footage, sabi ng direktor. Nagkumpulan sila sa maliit na screen ng kamera. Noong una, normal lang ang lahat. Kita ang kanilang refleksyon sa salamin ng library habang naglalakad. Pero habang papalapit ang mga aktor sa dulo ng frame, biglang natigilan ng isa sa kanila. Teka, i-rewind mo nga, bulong niya. Nanginginig ang kanyang boses. Binalik nila ang video at pinanood ng mabuti. Sa gitna ng dilim sa loob ng library, sa likod mismo ng glass door na may kadena, may isang figura. Hindi ito refleksyon ng kahit sino sa kanila. Ang figurang ito ay purong itim, walang muka. Isang madilim na hugis ng tao na nakatayo lang doon. Tila nakatingin sa kanila habang naglalakad sila sa hallway. Hala, sino yan? Hindi ba't nakalak ang library? Tanong ng isang estudyante. Doon na nagsimulang lumamig ang paligid. Sinubukan nilang silipin ang loob ng library gamit ang flashlight ng kanilang mga phone. Ang kaninang madilim na sulok kung saan ang anino. Walang tao, walang kahit ano. Pero sa video, malinaw na malinaw, may nakatayo doon. Imposibleng
May makapasok nang hindi binubuksan ang lock ng kadena. At kung may pumasok man, paano ito nawala sa isang iglap? Nagpasya silang magligpit na. Pero habang inaayos nila ang tripod at cables, narinig nila ang isang tunog na nagpatayo sa kanilang mga balahibo. Kalandog ng kadena. Galing ito sa dulo ng hallway, mula mismo sa pinto ng library. Dahang-dahang nilingon ng isa sa kanila ang library. Sa ilalim ng mahinang liwanag, nakita niyang gumagalaw ang kadena. Parang may humihilan nito mula sa loob, pero wala silang makitang tao. Maya-maya pa, may narinig silang mahinang kaluskos. Tunog ng isang sapatos na kinakaladkad sa sahig. Pero ang tunog ay nanggagaling mismo sa loob ng library. "Takbo!" Pabulong na utos ng direktor. Hindi na sila nag-atubili pa. Iniwan nila ang ilang gamit at mabilis na naglakad patungo sa hagdan. Pero habang bababa sila, bawat isa sa kanila ay nakakamdam ng isang mabigat na titig mula sa itaas. Yung pagkaramdam na sinusundan ka ng tingin ng isang bagay na hindi mo maipaliwanag. Kinabukasan, bumalik sila para kunin ang kanilang gamit at kinausap nila ang gwardya. "Sir, imposibleng may tao doon. Hawak ko ang susi buong gabi. Chinek ko ang logbook. Walang pumasok sa floor na yon maliban sa inyo," sagot ng guard. Ipinakita nila ang video footage. Ang gwardya na matagal na sa paaralang iyon ay biglang natahimik. Umiwas siya ng tingin. "Huwag niyo na lang masyadong isipin yan. Hindi lang kayo ang unang nakakita sa kanya." Ikwinento niya na noon pa man ay may mga usap-usapan sa ikatlong palapag. Noong itinayo pa lamang ang gusali, may isang insidente na hindi masyadong pinag-uusapan para hindi makaapekto sa pangalan ng school. May isang taong hindi nakabalik mula sa area na malapit sa library noong panahon ng construction. Mula noon, ang aninong itim ay madalas na magpakita sa mga salamin ng floor na iyon. Hindi naman siya nananakit, pero lagi siyang nandoon, nanonood, naghihintay, at minsan ay sumasama pa sa background ng mga litrato at video ng mga estudyante. Kaya kung ikaw ay isang estudyante, lalo na kung madalas kang abutan ng dilim, mag-ingat ka sa pagtingin sa mga salamin. At kung maglalakad ka sa tapat ng library, huwag nang subukang silipin ang loob, dahil baka sa pagdaan mo, hindi lang ang sarili mong refleksyon ang makita mo. Baka yung aninong itim, nakatayo na pala sa likod mo.